This is Destiny Radio at your service. Mula sa silid balitaan ng DZDG 96.7 FM, Destiny Radio, tumutok at alamin ang pinakabagong balita, usapin at isyung dapat ninyong malaman. Mula sa mga pambansang mga balita hanggang sa mga kaganapang lokal, naghahatid sa inyo ng mga balitang wasto at totoo. Kasama si Professor Ben Del Mundo. Mga kabarangay, mga kapatid, sa ating mga taga-subaybay, tagapakinig, good morning po. Buwabati ng magandang umaga. Magpasalamat tayo sa muli nating paggising ng umaga. At si Greta Reyes. Samantala, inatasan naman ng Korte Suprema ang Senado na maghain ng komento hinggil sa petisyong inihain ni suspended Romy and Ben at your service, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8:30 ng umaga. Romy and Ben at your service. Dito lamang sa DZDG 96.7 Destiny Radio. Magandang umaga bayan, narito ang ating mga tampok na balitang balita sa araw na ito ng Huwebes, Agosto 8, 2024. Sa ulo ng mga balitang balita, PUVMP tuloy sa Senado tinabla ni Pangulong Marcos. Employment rate tumaas, di kalidad na trabaho dumami sang-ayon sa NEDA. Joint patrol sa West Philippine Sea kinasa ng Pinas, US, Canada at Australia. Kiboloy nagtatago sa KOJC compound. Garcia walang offshore account sa Cayman Banks. No collection policy, ang paalaala ng DepEd. Paggisa ng Senado sa oil spill larga sa Agosto 13. Professional fees ng mga doktor dapat sagutin na ng PCSO sang-ayon sa isang mambabatas. Ex-UP student inilahad ang panloloko ng CPP-NPA. Mga tanim na marijuana na-recover sa cabinet ng isang lalaki. Mga suspek sa pagkasawi ng mag-inang balikbayan na aresto sa Tayabas City. Bagong multipurpose covered hall o covered court ng Quezon Science High School, pinasinayaan sa panguna ni Governor Helen Tan. Tatlong bagong school building sa iba't ibang paaralan na sa ikalawang distrito, pinasinayaan sa pangunguna ni Gov. Tan. Pagsasara ng ilang poultry farm, nagdulot ng pagtaas ng presyo ng manok sa lungsod ng Lucena. At sa ating editorial, labas, pogos, pasok, isabong. Sa mga detalye po ng mga balitang balita, tuloy ang pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Sa isang ambush interview, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala siyang nakikitang dahilan para pagpaliban ang nasabing programa dahil 7 beses na itong napospone. Dinagdag pa ni Marcos na ang humihiling ng suspensyon ng programa ay minorya lamang habang 80% ang nakonsolidate na. Hindi rin aniya maaaring magdesisyon ang 20% sa buhay ng 100% kaya ang dapat pakinggan ay ang mayorya kaya dapat ituloy ang PUV Modernization Program. Nagsimula ang PUVMP noong 2017 na naglalayong palitan ng traditional jeepneys ng mga sasakyan na may Euro 4 compliant engine para mabawasan ang polusyon at mapalitan ang PUV na hindi roadworthy na naaayon sa standard ng Land Transportation Office or LTO. Nitong Abril 30 ay manatapos ang aplikasyon para sa konsolidasyon ng individual PUV operators para magbuo ng transportation cooperatives. Noong nakaraang linggo ay naghain ng resolusyon na ang Senado na nananawagan sa Department of Transportation or DOTR na ipagpaliban ang implementasyon ng PUVMP. Inihayag naman ng National Economic and Development Authority o NEDA na patuloy na nagtatala ang Philippine labor market ng positibong kita para sa mas maraming Pilipino na makakamit ang dekalidad na trabaho sa gitna ng pagbubukas ng ekonomiya.
Sa ulat kahapon ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba sa 4.3% ang unemployment noong December 2022 mula sa 6.6% sa parehong panahon ng nakaraang taon. Isinasalin nito sa 1.1 million na mas kakaunti ang walang trabaho kumpara noong Disyembre ng taong 2021. Sa muling pagbubukas ng ekonomiya, 1.7 million pang Pilipino ang lumahok sa labor force, kung saan tumaas sa 66.4% ang mga participants mula sa 65.1% ng nagdaang taon. Ang kaukulang pagpapalawak sa mga sektor ng serbisyo at industriya ay nagresulta sa karagdagang 2.7 million na mga may trabaho taon-taon o 49 milyong Pilipino ang may trabaho. Nangungunang tagapag-ambag ng trabaho noong Disyembre 2022 ang wholesale at retail trade, accommodation at food services, activities na pinalakas ng ganap na pagpapatuloy ng mga aktibidad sa komersyo, pent-up demand at paggasta sa holiday. Gayunpaman, ang mga ito ay napigilan ng mga pagkalugi sa agrikultura dahil sa gulo ng panahon at pagkalat ng mga nakakahawang sakit sa mga alagang hayop at manok. Samantala, ang underemployment noong December 2022 ay buwaba sa 12.6% mula sa 14.7% sa parehong panahon noong 2021, katumbas ng 614,000 na mas kaunti ang kakulangan sa trabaho. Ang parehong nakikita at hindi nakikitang mga rate ng underemployment ay bumagsak sa 8.1 mula sa 9.8% at 4.5% mula sa 4.9% ayon sa pagkakabanggit sa huling buwan ng 2022. Para naman po sa ating local news, sa bagong multipurpose covered court ng Quezon Science High School, pinasinayaan sa pangunguna ni Gov. Tan. Mula sa labas ng himpilan, may ulat si Bert Abrigo. Inikaya ni Governor Dr. Helen Tan ang mga mag-aaral ng Quezon Science High School na libutin ang lalawigan ng Quezon sa halip na pumunta ng ibang bansa. Ayon kay Governor Tan na siyang nanguna sa pagkapasinaya ng bagong gymnasium na nasabing paaralan, dito pwedeng mabago ang kanilang perspective sa buhay. So, minsan, kaysa pumunta kayo sa Hong Kong, sabihin niyo sa nanay, tatay niyo, pasyal kayo ng Humalig, ng Pagtanungan, ng Panukulan, ng Bordeos, ng San Andres, ng San Francisco, para makita niyo yung reality ng buhay. Kasi sa city lang kayo, nakikita niyo, city may SM, may Jollibee, di ba? Kasi pag nakapunta kayo sa lugar na ganyan, nababago ang perspective ninyo in life. Yes. So try going around sa ating lalawigan. Pasyal kayo dito sa ating lalawigan para nakikita ninyo ang iba't ibang klase ng kultura, no? At saka iba't ibang klase ng buhay ng tao sa ating lalawigan. Kasi yan ang magbibigay sa inyo ng inspiration. Samantala, tiniyak naman ni Governor Tan na lahat pa ng pagkukulang ng Quezon Science High School ay pupunan ng pamahalaang panlalawigan. Kami sa provincial government, pagpasensyahan sa mga inefficiencies, but sinisikap namin kasi hindi naman Quezon Science High School lang ang tinutulungan natin, especially in facilities, no? Nagsisikap kami, but hopefully matatapos natin to, maayos ang admin building. Si Ma'am Orogo may sinasabi pa na problema ang pagkain ng mga nasa door, etc. So kaya every time may pupunta sa akin, Ma'am, kulang ang fund ng mga nasa dormitory natin for food. So anong gagawin natin? Hanap na naman kami for supplemental budget. But other programs na ibibigay namin, especially to the poorest students, ay hopefully maibigay namin in the coming years to come. So we'll have a very good program for all of you. Bert Abrigo nag-uulat para sa DZDG 96.7 Destiny Radio at your service. Maraming salamat, Bert Abrigo. Samantala, nagsagawa kahapon ng Joint Sea at Air Patrol ang Pilipinas, US, Australia at Canada sa West Philippine Sea na layong magpapalakas ng kooperasyon ng interoperability sa mga sandatahang lakas. Sa joint statement, sinabi ng 4 na bansa na ang naturang hakbang ay isang collective commitment.
na magpapatibay sa regional at international cooperation para sa isang malayang at bukas na Indo-Pacific region. Nais ng mga ito na mapanatili ang kalayaan sa paglalayag at paglalakbay sa himpapawid alinsunod sa isinaad na UN Convention on the Laws of the Sea. Susunod sa Balitang Balita, Quiboloy nagtatago sa KOJC compound. Naniniwala si PNP Police Regional Office Davao Region Chief, Police Brigadier General Nicolas Torre III, na nagtatago lamang sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Barangay Buhangin si Pastor Apollo Quiboloy, batay na rin sa kanilang natatanggap na impormasyon. Ayon kay Torre, hindi umaalis sa 30-hectare compound si Quiboloy na ginagamit ang ilan sa kanyang mga tagasunod bilang shield upang hindi pasukin ng mga pulis ang compound. Aminado si Torre na itong dahilan kung bakit nahirapan silang isilbi ang arrest warrants laban kay Quiboloy. Matatandaang pinigilan ng mga taga-suporta ni Quiboloy ang mga operatiba ng isagawa ang police operation noong June 10 kung saan binugahan ng tubig ang mga pulis. Hindi anya ito isang self-defense sa panig ng tropa ni Quiboloy. Sinabi ni Torre na bineberipika pa rin nila ang mga impormasyon na kanilang natatanggap sa hotline matapos ang pagpapalbas ng 10 milyong pisong reward sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon. Balik tayo sa balitang lokal. 3 bagong school building sa iba't ibang paaralan sa 2 distrito pinasinayaan sa pangunan ni Quezon Governor Helen Tan. Mula sa labas ng himpilan, ibalita mo Bert Abrigo. 3 school buildings ang sunod-sunod na pinasinayaan sa pangunguna ni Governor Dr. Helen Tan sa iba't ibang bayan sa 2nd District. Kabilang dito ay ang 2-story 6 classroom para sa Sariayan National High School, 2-story 4 classroom building para sa Pahingan Norte Elementary School at 2-story 6 classroom sa Bukal Sur Elementary School sa Candelaria, Quezon. Ayon kay Governor Tan, sa kabuuan ay 100 silid-aralan na ang naipatayo nila sa buong lalawigan na nagmula sa lokal na pamahalaan ng pondo. At talagang hindi po mapagsabay-sabay, no? Ang ginagawa natin, pailan-ilan, nagbabahagi tayo. Galing po ako kanina ng Sariaya at binahabahagi yung kakaunti na pondo, no? Na meron tayo. But we're proud to say, nakapagbahagi kami sa buong lalawigan ng 100 classrooms. Local fund po yun, ha? At tapos, dire-diretso po ang pagpapagawa natin ng mga classrooms pa. Yun po galing sa Special Education Fund, no? So, yan po yung aming inuna na i-prioritize sa pagpopondo. Pinakiusapan ko po yung ating board kasi yan po ay dumadaan sa board para ano ang mga gagawin, ano ang mga programa, paano gagastusin yung pera. So we're happy increasing po, no? Yun pong target namin na beat na. Tumaas po ang collection, ibig sabihin mas nadami pa yung classrooms natin na may bibigay. So, next year, hopefully, makapagbigay uli kami dito ng classroom, tapos sa iba pang mga lugar sa ating lalawigan. Samantala, bukod sa mga infrastructure projects, tiniyak din ni Governor Tan sa mga mag-aaral at guro na tuloy-tuloy ang iba pang mga programa at proyekto ng pamahalaan, lalo na para sa mga guro. Talagang puspusan ang ginagawa namin na paglilingkod. From social services to infrastructure to the implementation of many programs, no, in education, pangkabuhayan, mga trainings natin, kasunod next year sa mga teachers natin, ay yung sponsorship or scholarship namin sa, anong tawag dito? Anong tawag dito? Masteral and Doctorate Program. No? Ano po kami next year. No? So yung ordinance, ipapas na ng Sangguniang Panlalawigan. So, hindi lang for teachers, but for everybody. Sa lahat ng professionals na kailangan po ng mga masteral and doctorate program. So, yan po lahat ang ginagawa natin. At kahit hindi nyo po ako nakikita, yung ating serbisyo dire-diretso. Bert Abrigo nag-uulat para sa DZDG 96.7 Destiny Radio at your service.
Maraming salamat, Bert Abrigo. Samantala, nakakalap si Commission on Elections sa Chairperson George Erwin Garcia ng mga ebidensya na magpapatunay na wala siyang offshore account sa dalawang Cayman Island banks. Ayon kay Garcia, nag-issue na ang naturang mga bangko ng sertifikasyon na non-existent ang mga naturang offshore accounts na sinasabi nga pagmamay-ari umano niya. Sinabi ng Paul Chief na nakipag-ugnayan na siya sa Scotia Bank at Cayman National Bank online at nag-inquire kung mayroon bank accounts sa kanilang sistema na nasa ilalim ng kanyang pangalan. Sinagot naman umano siya ng mga ito at wala siyang account at wala ang kanyang pangalan sa sistema ng kanilang bangko. Aniya, ipipresenta niya ito sa naturang mga bank certification sa isang pulong balitaan sa media ngayong Huwebes, Agosto 8. Nauna rito, ibinunyaga ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na si Garcia ay mayroong dalawang offshore bank account sa Cayman Islands. Kung saan umano ito, tumanggap ng deposito mula sa South Korean banks na mariin namang ng pinabulaanan ng COMELEC chairman. Pinaalalahanan ng Department of Education o DepEd kahapon ang mga paaralan na hindi sila dapat mangolekta ng anumang bayarin mula sa mga mag-aaral at mga guro sa lahat ng public at private elementary at secondary schools sa panahon ng enrollment period at iba pang pagkakataon sa buong panahon ng school year. Sa DepEd Memo No. 41, Series of 2024, o the reiteration of the no collection policy in schools, ipinaalala ni Education Secretary Sonny Angara sa mga field at school officials ang mahigpit na pagbabawal sa pagbebenta ng mga ticket o koleksyon ng mga contribution anumang uri mula sa mga mag-aaral at mga guro sa public at private schools, colleges at universities. Ayon sa DepEd, sakop ng prohibisyon ang sinumang tao para sa anumang proyekto o layunin, maging voluntary man o hindi. Gayunman, hindi naman sakop ng naturang policy ang membership fees sa Red Cross, Girl Scouts of the Philippines at Boy Scouts of the Philippines. Gayon din ang mga contribution ng mga magulang at iba pang donors at stakeholders para sa suporta ng baryo high schools. Babala pa ng ahensya ng lahat ng hindi tatalima sa naturang prohibisyon ay maring patawan ng parusang multa o pagkabilanggo. Para naman sa isang balitang lokal, ang mga tanim na marijuana na recover sa cabinet ng isang lalaki mula sa labas ng himpilan, may ulat si Vel Marasigan. Arestado ang isang lalaki matapos itong makumpiskahan ng mga tanim na marijuana sa ikinasang search warrant ng mga otoridad sa tahanan nito sa Barangay Tungohin, Infante Quezon nitong Lunes, Agosto 5. Ayon sa police report, nakalagay sa itim na tela ang 4 na piraso ng hinihinalang tanim na marijuana nang ma-recover ito ng mga otoridad sa cabinet ng suspect na si alias Cloyd, 38 anyos. Ang search warrant na ikinasa ng mga otoridad ay para sa kasong paglabag sa RA 10591 o illegal possession of firearms, subalit imbis na armas ay hinihinalang marijuana ang nakumpiska sa suspect. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng mga otoridad ang suspect na nahaharap ngayon sa kaso na may kinalaman sa illegal na droga. Vel Marasigan, nag-uulat para sa DZDG 96.7 Destiny Radio at your service. Maraming salamat, Vel Marasigan. Samantala, tuloy na sa Agosto 13 ang isasagawang paggisa ng Senado sa malalang oil spill na dinulot ng paglubog ng MT Terra Nova ayon kay Senate Majority Floor Leader Francis Tolentino. Si Senator Tolentino ang naghain ng Senate Resolution number 1084 na nag-uutos sa Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change na imbestigahan ang sanhi ng oil spill na naganap noong Hulyo 27. Hangad ng resolusyon ni Tolentino na mailabas ang mga update kung paano naapektuhan ng kalamidad sa dagat ang kabuhayan ng 46,000 na mangingisda sa Bataan, Cavite, Metro Manila at mga kalapit na lugar, gayon din ang marine and biodiversity at food security. Sa kasalukuyan, ang Philippine Coast Guard or PCG ay tinutulungan ng US Coast Guard at National Oceanic at Atmospheric Administration o NOAA na nakabase sa Washington upang pigilan ang oil spill ayon kay Tolentino. Siya rin ang pinuno ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones.
Sa kanyang programa sa radyo Usapang Tol, si Tolentino ay hinilingan naman ni Tolentino sa Department of Agriculture na makipagtulungan sa ibang ahensya upang tulungan ang isa pang apektadong sektor, ang mga fish vendor na apektado rin ng kakaunting huli ng isda bunga ng oil spill at fish ban. Para wala nang ilalabas na pera ang mga mahirap na pasyente, nais nila House Speaker Martin Romualdez, Appropriations Chairman Saldico at Deputy Majority Leader Erwin Tulfo na sagutin na lang ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang mga professional fee ng mga doktor. Ayon sa kinatawan ng Ako Bicol Party List, tanging ang guarantee letter lang daw ng PCSO ang tinatanggap ng karamihan sa mga health professional bilang bayad sa kanila. Para naman kay Congressman Tulfo, malaking ginhawa ito sa mga pasyente na kadalasan na hindi kaagad nakakalabas ng ospital dahil walang pambayad ng professional fee kahit sa mga government hospital. Pabor naman dito ang naturang ahensya sa nasabing panukala ayon mismo sa General Manager na si Mel Robles. Ihahay ni Congressman Ko ang nasabing panukalang batas at sina House Speaker Romualdez at Tulfo ang magiging co-author niya sa resolusyong ito. Pagsasara ng ilang poultry farm nagdulot ng pagtaas ng presyo ng manok sa lungsod ng Lucena. Iulat mo, Gigi Medinilla. Pumapalo ng 20 pesos ang taas presyo ng manok sa pamilihang bayan ng Lucena City kung saan mabibili ngayon sa halagang 220 pesos na dating 190 hanggang 200 pesos ang kada kilo nito. Ito ay dahil sa pagsasara ng mga ilang poultry farm ayon sa ilang mga nagtitinda. Sa panayam ng ilang mga meat vendors sa nasabing public market, ang mitsa umano na pagsasara ng mga nasabing poultry farm na pinagkukunan nila ng supply ay ang labis na pagdami ng langaw sa nasabing lugar. Dagdag pa niya ang ilan sa mga nagtitinda dito ay malayo pa ang mga pinagkukunan ng itinitindang manok kung kaya't bahagyang may pagtaas din ng presyo nito sa merkado. Samantala, panawagan naman ng mga meat vendors na maunawaan mga consumers ang pagtaas ng presyo ng manok dahil sa kakulangan ng supply nito sa mga poultry farm. Gigi Medinilla nag-uulat para sa DZDG 96.7 Destiny Radio at your service. Maraming salamat, Gigi Medinilla. Samantala, inilahad ng isang alumna ng University of the Philippines Diliman ang kanyang karanasan at kung paano manloko ng mga estudyante ang CPP, NPA, NDF sa kanyang pagdalo sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senator Ronald De La Rosa. Sa pahayag ni Kate Raka, graduate ng Bachelor of Science in Secondary Education, major in English sa nabanggit na universidad. 16 anyos siya nang hikayatin maging militante ng kanyang mga naging guro at kamag-aral. Nang makagraduate noong 2019 na isama na siya na mamundok sa Mindoro upang isali sa Lucio de Guzman Command ng NPA. Sinabi ni Raka na lusaw at basag na ang NPA unit na ito at mangilan-ngilan na lamang ang natitira sa panahon ngayon at patago-tago pa rin sa mga kabundukan. Nakawala at napasuko noong ding 2019 matapos ang matinding bakbakan sa pagitan ng NPA unit at mga sundalong Marine sa Palawan. Isa sa kanyang comrade na naging nagaling naman sa UP Los Baños ang napatay sa sagupaang iyon. Ang kanyang recruiter at trainer na miyembro ng College of Education Student Council ay napatay din sa enkwentro sa Quezon noong 2018. Ayon kay National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, National Secretariat Executive Director at Undersecretary Ernesto Torres Jr., si Raka isang ehemplo ng matalinong estudyante dahil napagtanto nito na ang terorismo ay di makatao at di katanggap-tanggap sa isang demokratikong lipunan. Ayon naman po sa isang local news, mga sospek sa pagkasawi ng mag-inang balikbayan na aresto sa Tayabas City. Mula sa labas ng himpilan, may ulat si Vel Marasigan. Arestado ang mga sospek sa pagkasawi ng Japanese national na si Mai Motegi at ina nito na si Lori Ditada matapos ang ikinasang operasyon ng mga otoridad sa Tayabas City nitong Martes, ika-6 ng Agosto. Sa bisa ng warrant of arrest na inisyu nitong Agosto 5, nadakip ang mga sospek na sina alias Ligaya, 54 anyos at alias Charlie.
Matatandaan na noong Marso 14 taong kasalukuyan nahukay ang labi ng mag-ina sa isang subdivision sa Tayaba City. Lumabas din sa investigasyon na noong Pebrero 21 ay pinaslang umano ng mga suspect ang mag-ina at inilibing sa bakuran ng kanilang bahay. Sa ngayon nakadetine na ang mga suspect sa Tayaba City Police Station para sa kasong murder. Vel Marasigan, nag-uulat para sa DZDG 96.7 Destiny Radio at your service. Maraming salamat, Vel Marasigan. At ngayon sa ating editorial, labas ang Pogo, pasok naman ang isabong. Inihayag ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuwag sa Pogo sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA noong July 22, 2024. Sabi ni Marcos, kailangan nang itigil ang panggugulo ng Pogo sa lipunan at paglapastangan sa bansa. Inatasan niya ang PAGCOR na bago matapos ang 2024, wala na ang Pogo. Pero wala pang isang buwan mula nang ihayag ng Pangulo ang pagbuwag sa Pogo, nagpropose naman ang ilang mambabatas na gawing legal ang isabong upang mabawi ang bilyong revenue na mawawala sa pagbuwag sa Pogo. Ayon kay House Deputy Speaker J.J. Suarez, pag-aralan ng Philippine Charity Sweepstakes Office na ma-regulate ang online cockfighting o isabong para mabawi ang 7 billion pesos na mawawala sa Pogo. Ginawa ni Suarez ang proposal sa deliberation ng 2025 budget ng PCSO. Ganito rin ang proposal ni OFW Representative Marisa Magsino sa PAGCOR. Sabi ni Magsino kay PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, pag-aralan kung posibleng malegalize ang ipinagbabawal na isabong para makapag-generate ng revenue na naapektuhan sa pagsasara ng Pogo. Kung nagpapatuloy ang isabong sa kung saang lugar, pabor siyang gawin itong legal. Sabi ng PAGCOR, susunod lamang sila kung mayroong batas na nag-uutos na ibalik ito. Kung wala, mananatili sila na nakagapos ang kamay ukol dito. Ipinagutos ni President Marcos Jr. ang pagbabawal sa isabong noong January 2023. Inisyu niya ang Executive Order No. 9 na nag-uutos na arestuhin ang nag-ooperate ng isabong. Nakasa din sa Executive Order ang suspension sa live streaming o broadcasting ng live cockfights o cockfights sa labas ng cockfighting arena na pinagdarausan ng isabong. Bawal din ang online, remote o off-cockpit wagering, betting sa live cockfight o cockfighting matches. Ang kautusan ay pagpapalakas sa dati ng utos ni dating Pangulong Duterte na pagsuspende sa isabong noong May 2022. Malinaw na bawal ang isabong at isang malaking kainsultuhan na buhay nito gaya ng ipinapanukala ng mga mambabatas. Malaking kamalian na buhayin para makakalap ng revenue ang sugal na naghahatid ng kasamaan. Sinuspinde ang isabong dahil sa masamang dulot sa buhay ng mga Pilipino kung saan marami ang gumagawa ng masama para matustusan ang bisyo. Dahil sa pagkalulong dito, may ina na ibinenta ang kanyang sanggol para lamang may maitaya sa isabong. Maraming OFWs ang umuwi sa bansa na lubog sa utang dahil sa pagkatalo sa isabong. Hanggang ngayon, ang 34 na sabongeros na nawawala ay hindi pa natatagpuan. Ano ang pumasok sa kokote ng mga nagnanais buhayin ang sabong? Mga kaibigan, yan po ang kalipunan ng ating mga balitang balita sa araw na ito ng Huwebes, Agosto 8, taong 2024. Ang inyong mga tagapagbalita, Carl Apelacion at Ben Del Mundo. Maraming salamat. Good morning, Philippines. Destiny Radio 96.7. Mart Cafe, ang sarap ng natural. May butas na naman ang bubong nyo. Hala, may bakbak na naman ang pader. Kailangan mo ng materyales para sa repairs? O baka magpapagawa ka ng bagong bahay? Para sa affordable at high-quality construction and equipment supplies,
Wala nang iba kundi ang New Dimension Hardware Construction and Equipment Supplies. Located along Diversion Road, Lucena City. For inquiries, contact 0999-388-9961. New Dimension Hardware Construction and Equipment Supplies. Maaasahan mo! Lahat kayo manluloko. Oops, hindi lahat. Nandiyan ang Max Gas. Tamang timbang ba ang hanap mo? Pag LPG ang pinag-uusapan, makakasiguro ka sa Max Gas. Max Gas. Pag kulang sa timbang, tiyak na fake. Pag tama si timbang, Max Gas yan. Ang gas ng masa. Kaya saan ka pa? Mag-Max Gas na. Tatagpuan sa Maharlika Highway, Barangay Kanlurang Mayaw, Lucena City. With branch in Sariaya, Quezon. Meron silang free delivery. Tumawag sa Max Gas 710-1892. Mag-Max Gas. Check your time sa Republika ng Pilipinas. Ganap na pong alas 7:33. Araw ng Huwebes, Agosto 8, 2024. Welcome na muli sa ating palatuntunang Romy and Ben at your service. Yehey! Good morning, good morning. Magandang umaga po. Sana katulad ko rin kayo, masaya. Sumasalubong, buwabati, sumasaludo. Ang inyong lingkod, Ben Del Mundo. Si Prof. Ben po ito. Kasama nyo hanggang alas 8 sa ating Romy at Ben at your service. Kumusta po ang inyong tulog sa nakalipas na gabi? Sana ho ay, sabi nga ay, you woke up on the right side of the bed. Walang nagnakaw ng inyong tulog. Walang katabi na masyadong malakas manghilik. Pag malakas sumilik ang inyong katabi, nako, mapupuyat kayo. At sana po naman ay naging mapayapa at matahimik ang nagdaang gabi at magdamag. At ngayon muli kayong nagising, taglayan panibagong buhay at kalakasan na kaloob ng ating pong may kapal. Kaya magpasalamat po tayo. Thank you, Lord. Every gising is a blessing, mga kaibigan. Kaya magpasalamat tayo. Okay, ilan pa mga tampok at mga mainit na balita ang ihatid namin sa inyo. Mga karagdagang kalaman sa bahagi ng Now You Know, mga trivia, at syempre ang ating mga pagbati. At hindi natin nalilimutan ang ating Food for the Soul. Okay, alas 7:35 mga kaibigan. Umpisahan natin ang ating palatuntunan sa pamagitan ng pagbasa sa bahaging ito ng banal na kasulatan. Ang ating Food for the Soul ay magmumula po sa aklat ng Santiago 1 at verses chapter 1 verse 2 at hanggang ano ito 6. Okay, ganito po ang sinasabi. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit, kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay na at di nanunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon, ang taong pabago-bago ang isip at hindi alam kung ano ang talagang ibig. Iyon. Ang ating Food for the Soul. Maganda ano mga kaibigan. Ang gandang palaala nito. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ng taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig.
Kaya dapat maging definite kayo, maging specific, sigurado kung ano talagang gusto nyong hingin. Yun. Alas 7:37 mga kaibigan, Agosto 8, araw ng Huwebes, ika-22 araw sa taong 2024. Kaya, ilang araw na lang natitira, 145 days na lang ang nalalabi sa taong ito. At medyo parang gusto nang sumilip ni Joe Marichan. Si Jose Marichan ay pasilip-silip na sapagkat, ay ilang buwan na lang at Pasko na. Breakfast, anong breakfast natin ngayon? Kanina, ang breakfast ko, adobong karne ng baboy. Baboy na naman, kamakalwa, paksiw na lechon. Nako, baka tumaas na ang aking kolesterol. Ma-high blood tayo. Alam niyo yung mga ganyang pagkain, lalo na yung crispy pata, yung mga lechon-lechon na yan, pampaliwanag ng bahay yan sabi, pampabata raw, bata kang mamamatay. Kasi madadali ka ng high blood. Noon kasi, mga kaibigan, nung araw, kailangan mo pang kainin ng baboy para ka ma-high blood. Yan. Ngayon daw, hindi Hindi mo na kailangan kainin ng baboy para ka ma-high blood. Sapagkat ngayon, bibilhin mo pa lang sa taas ng presyo, ma-high blood ka na. Ba't pumapalak pa kayo? Hindi dapat palakpakan. Di ba? Lalo ngayon, lumalaganap yung ASF, no? Sa mga baboy. Marami yung baboy nagkakasakit at maraming pinapatay na dahil sa African Swine Flu na yan, ASF. Kaya asahan nyo, sa palengke, sa mga pamilihan, tataas ang presyo ng baboy. Oh, no! O maaari namang kabaligtaran. Dahil sa kumakalat ng sakit, ay baka maraming hindi kumain o bumili ng karning baboy. Kaya ang tendency, bababa. Kasi bababa ang demand Yan. At sa manok naman, abay nagmahal ang presyo. Alam niyo kung bakit? Sapagkat marami hong poultry ang sinasarahan ngayon. Dahil sa tindi ng langaw, ang daming langaw. Na nakaka-apekto sa kalusugan ng mga mamamayan. Diyan sa Tayabas, alam ko, 5 poultry ang ipinasara. Dahil sa hindi nila ma-address yung problema sa langaw, ay nagrereklamo ang mga kapitbahay at mga kanugnog lugar. Dito sa Lucena, ganun din. Kaya mga kaibigan, sapagkat kukunti ang supply, sarado ang mga poultry, ay natural, mamahal ang presyo ng manok. Oh, no! Oh, yes. Totoo yan. Gulay na lang tayo. Gulay. Pampahaba pa ng buhay. Parang pansit, daw pansit ay pampahaba ng buhay. Pero bakit daw hindi inirekomenda ng mga doktor? Hindi raw piniprescribe, Okay, nakatayo na ang mga booth ng bawat munisipalidad sa Quezon para sa selebrasyon ng Niyog-Yugan Festival 2024. Ito ay formal na bubuksan bukas, araw ng Biyernes. Pero dito sa kanilang post, ngayong araw na ito ay may pasimula na. Ano ba ang pasimula? Ang pasimula ay Ginoo at binibining Niyog-Nyugan. Yun. Palakinggan natin ng konti. Yan. Ito ay swimwear and interview. Diyan pala gagawin sa sa Queen Margaret Hotel, sa poolside. Ngayong alas 8 ng umaga yan, Ginoo at binibining Niyog-Yugan. At maming alas 2 ang preliminary competition. Yun naman ay formal wear and festival wear. Diyan din sa Queen Margaret. Okay? At bukas, inong opening ng Niyog-Nyugan Festival. Alas 8 rin ng umaga.
At dyan ay may tagayan. Pag mapupunta kayo dyan, tatagayan kayo ng lambanog. At narin ang iba't ibang mga booths. Gaganda. Narin ang old photo contest exhibit. Meron ding art exhibit. At meron ding agri-tourism booth. No? Yan ay gagawin sa Perez Park. Bukas ng alas 5 ng hapon, ang Coronation Night para sa Ginoo at Binibining Niyog-Yugan 2024 na gagawin sa Quezon Convention Center. Yan. Abay, tinitiyak ko ng bawat bayan na bongga ang kanilang booth na ilalaban sa Niyog-Yugan. Kasabay ng pagbibida sa mga produktong pinagmamalaki ng kanilang lugar. Aber nga, mamaya papasyal ako dyan. Hindi pala ako pwede mamaya. Baka bukas ng hapon. No? Makita natin ang ganda ng iba't ibang mga booth. Nako, very artistiko. At talagang magagaling yung mga nagdi-design ng mga booth ng iba't ibang mga bayan. No? Diyan mo makikita ang likas na talino at galing ng mga Pilipino pagdating sa mga pag-arte at pagdidesign ng mga booth na ilalaban sa Niyog-Yugan. Okay, inuulit ko, bukas araw ng Biyernes, Agosto 9, formal na bubuksan ng Niyog-Yugan Festival 2024. Kaya mga kababayan, yung mga kanugnog lugar natin tulad sa Marinduque, Palawan, Mindoro, Masbate, Bicol, at bahagi ng Batangas, Laguna, punta ho kayo sa Lucena City sa araw ng bukas at nang inyong makita at ma-appreciate naman ang pinagpaguran ng mga taga-Quezon, ang Niyog-Yugan Festival. Marami ho kayong mabibili dyan, no? At natitiyak ko hindi kayo alis nang wala kayong bit-bit sapagkat ang gaganda ho ng mga product nila, no? Mga pagkain at kung ano na pa, in kinds. Marami kayong matatagpuan diyan at mura lang, no? Hindi na kayo pupunta sa kanilang mga bayan, diyan lang sa Perez Park. Lahat ng bayan nariyan. Mamimili kayo. Okay, 15 minuto na lamang po bago sumapit ang alas 8 ng umaga sa ating palatuntunang Romy and Ben at your service. Kasama niyo pa rin si Prof. Ben. Babalik ako right after this. Destiny Radio 96. Mart Cafe, ang sarap ng natural. From fresh raw materials, crafted by hand, assisted by science and technology, just for the tip of your tongue. A taste of truth. A taste of science. Tangerine chocolates. A taste of hope and happiness. Enjoy the morning breeze and the breathtaking sunset view at Tayapas Bay while savoring the flavors of the sea at Ancient Live Seafoods and Restaurant. Ancient serve fresh Hong Kong-style seafood dishes like swahe buttered garlic, calamares in salted egg, alimasag or alimango chuyen, lapu-lapu steamed or sweet and sour, lobster and sea mantis, shrimps and shellfish like scallops and halaan. Ang Ancient Live Seafoods and Restaurant ay nasa Purok Talisay, Talaw-Talaw, Lucena City. For inquiries and reservations, contact Ancient Live Seafoods and Restaurant at 0905-5521-8748. Ancient Live Seafoods and Restaurant. 6.7 Destiny Radio. Alright.
At balik po tayo sa ating Roman Ben at your service na inyong mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes 7 to 8 in the morning with Prof. Ben Del Mundo. Ano ho? At pag Sabado, si paring Romy Villanueva sa kanyang trabaho Sabado, alas 7 rin po ng umaga. At live tayo sa Facebook at siyempre sa YouTube. Kahapon ba nasa FB tayo, Alan? Ha? Okay. Aha. Thank you. Ating batiin muna mga nagdiriwang ng kaarawan sa araw na ito. Okay? Go. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mausog mo kami. Ahoy, happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrants. Abay, bangon na. Tanghali na eh. Estela Marie Mendioro Salvacion ay ang ating magandang pamangkin. Ano, ha? Happy birthday, Estela Marie Mendioro Salvacion. Happy birthday kay Perlene Rojas. At ganoon din kay Jeremy Saniel ng McGill Chancel Choir. Abay, birthday din ngayon ni Pastor Rizben Villarosa Bico ng McGill Memorial Church. Happy birthday, Pastor Rizben. Sa lahat ng nagbe-birthday, maligayang kaarawan. No, hope you create and enjoy heaps of beautiful birthday memories to cherish your entire life. Happy birthday! Okay, sana'y mabusog mo kami. Abay, binabati natin napakagandang proyekto ng Tayabas City sa panguna ni Tayabas City Mayor Lovely Poncioso. Lovely Reynoso Poncioso. Sapagkat yung mga plastic wastes, no, yung mga plastic na basura ay iniipon ng mga taga-Tayabas at ito ay may kapalit na bigas. Aba, ay napakaganda, ano ha? Umabot to sa 5,494 kilos ng plastic wastes ang nalikom. At ito'y may katumbas na 2,747 kilograms na kapalit na bigas. Imagine, ilang sako yan? Ay laking pakinabang, laking tulong yan sa ating mga kababayan. No? Sana ho yung palit basura project na yan. Palit basura mo, papalitan ko. Ang plastic mo, kapalit ay bigas. Ay sana po gayahin din ng ibang mga bayan dito sa ating lalawigan ng Quezon. Lalo tigit dito sa lungsod ng Lucena na santambak ang mga basurang plastic. Pagkatapos ng baha sa Ilog Yam at saka sa Ilog Dumaka, makikita mong sangkatarbang plastic na naglutang sa ilog. Karamihan ay yung single-use plastic. Plastic waste, palit bigas. Maganda yan. Hindi lamang tayo nakatulong sa kalikasan, kundi pati yung ating mga maliit na kababayan, natulungan din natin. Ay importante yung bigas, basic food yan eh. Dapat gawin na yan dito sa Lucena. Ngayon na. Nang makarami kayo ng boto sa darating na eleksyon. Okay, 10 minuto bago mag-alas 8, pabor ba naman kayo na sa hiling ng tricycle driver sa Lucena City na gawing whole day ang kanilang pamamasada? Nako, ako personally hindi ako pabor dyan. I for one, I am against it. Sapagkat sang katerba na po ang tricycle sa lungsod na Lucena, kahit saan kayo pumunta, lahat halos ng kanto may terminal. Ay doble-doble pa, kaliwat kanan parehong ginawang terminal. Ay ano ba yan? At naku naman, may mga pasaway naman tricycle. Kanina lang ay talagang muntik na akong malate sa aking program na naman. Dahil yung mga tricycle ay naroon sa gitna ng highway. Kahit businahan mo, ay tatabi. Ay ano ba naman kayo? Ay kayo pinapayagan na nga kahit alam naman yung bawal. Ay nanggigitna pa kayo.
ay ang babagal naman ninyo, ay di nakaka-traffic kayo. Ano ho? Okay. Dahil daw ho, sa epekto ng half-day lamang ang pamamasada, ay hinihiling ng mga tricycle driver sa Lucena City na gawing whole day ang kanilang pamamasada. Siguro kung ang ilan sa inyong mga kasaping driver ay hindi umaabuso, ay sobrang maningil ng pamasahe yung iba Grabe. Huwag ganon. Okay. Balik ko tayo sa ibang mga balita natin sa araw na ito. Ano ba? Maigi naman at mabuti naman at na dakma na yung pumatay doon sa mag-iina. Isang magandang score yan ng ating kapulisan sa Tayabas City nang kanilang mahuli ang mag-asawang suspect na kamag-anak mismo ng mga biktima sa Karangal-Dumal na pagpatay ng Japanese national na si May Motegi at sa ina nito na si Lori Litada. Yan ho'y sinagawa matapos ang matagumpay na operasyon noong Martes at sa bisa ho ng warrant of arrest na inisyu noong August 5, nadakip ang mga suspect na sina alias Ligaya, 54 anyos, at alias Charlie. Ay yung isa pa naman ay kapatid ng victim. Grabe. Matatanda nung Marso 14, itong taong ito, nahukay yung labi ng mag-ina sa isang subdivision sa Tayabas City at lumabas sa investigasyon na pinaslang umano ng mga suspect ang mag-ina at inilibing sa bakuran ng kanilang bahay. Ang motibo, pera. Naku, talagang yung pera. Tukso yan. O tukso, layuan mo ako. Okay, itong si Carlos Yulo ay nagbigay ho ng pahayag tungkol sa family feud. Ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo ay nagpahayag ho at tumihiling siya ng healing and moving on para sa mga involved dito sa kanilang family feud. Tinangka niyang sagutin ang mga issue tungkol sa di umano'y alitan nila ng kanyang nanay na si Angelica Pokis Yulo. At inilahad niya ang ilang mga instances tungkol sa financial issues na nakaapekto sa kanilang relasyon, sa kanyang mama. At ipinagtanggol din niya ang kanyang girlfriend mula sa mga critics. In the end, ang sabi ho ng champion gymnast, he wants everybody to be happy. Ang message ko po talaga sa inyo, nanay o mami, ay mag-heal kayo, mag-move on na, at napatawad ko na po kayo. Yan. I have forgiven you a long time ago. Pinagpipray ko na maging safe kayo palagi at nasa maayos kayong kalagayan, diyan lahat. Tigilan na po natin ito at i-celebrate na lang po natin yung mga ginawa pong paghihirap at pagsasakripisyo ng bawat atletang Pilipino dito sa Olympic, sabi ni Yulo. Okay. Samantala, hiniling ng ina ni Yulo ang tulong ng NBI upang ma-address yung mga nagkakalat na mga maling statements tungkol sa kanya at sa pamilya Yulo. Okay. Ang ina po si Angelica Pokis. With letter Z sa huli, ha? Parang si Barbson, with Z. Well, at ito namang si ito naman si tagal ng balita ito, matagal ng kaso, ngayon lang nabigyan ng resolution, Ito ang si dating AFP Comptroller Carlos Garcia ay inatasan ng Second Division ng Anti-Graft Court Sandigan Bayan na magbayad ng 407.8 million pesos na multa. Laki. Siya ho ay legally compelled na magbayad ng ganong halaga. Dahilan sa kanyang conviction noong 2022 na direct bribery at nag-facilitate ng
money laundering kaugnay ng kanyang illegal na pagkaamal ng kayamanan na umaabot sa 303 million pesos nung siya ay nasa military pa noong 1993 to 2004. Yan. Ay salamat naman. Kahit na mabagal ng takbo ng investigasyon ng paglilitis, ay nakarating din sa punto na mayroon ng sentensya o hatol. Okay? Ang oras natin, 3 minuto bago mag-alas 8 ng umaga. Binabati natin yung 39 na mga job order wage earners ng School Division Office sapagkat kayo ay binigyan na ng contract of appointments. Yan ang naging problema ng mga JO sa Tayabas eh. Mahigit na 1,000 yun na nawala ng trabaho dahil sa nawala ng budget. Ay hindi naman inaprubahan ng ng sangguniang panglungsod yung 100% ng budget na hinihiling, kalahati lang yata ang ibinigay. Naging masaya mga job order wage earners sa pakikipaghuntahan kay Mayor Lovely sapagkat sigurado na ang kanilang appointment hanggang sa katapusan ng taon, December 31, 2024. Umalalay naman sa pamahagi ng appointment ang mga kawali ng HRMO. Sa ganitong pagkakataon, makikitang patuloy na paglilingkod ng ina ng lungsod ng Tayabas, Mayor Lovely, para sa mga empleyado ng Tayabas City. Okay, 2 minutes before 8 o'clock. Malapit na tayong mag-the end ngayong sa ating Thursday edition. Baka naghahanap kayo ng trabaho. Ito. Nangangailangan ng mga skilled sewers, administrative and compliance head, factory key representative, industrial engineers, production manager, QMS staff, quality manager, sewing mechanic supervisor, ang Lucky Innovative Manufacturing Corporation. Yan. Kung hanap niyo trabaho, punta lang kayo sa local recruitment office ng bagong Tayabas City Hall, dyan sa Tayabas City. Well, mga kaibigan, tayo'y pansamantalang mamaalam at bukas wala ako at babalik ako sa Monday, siyempre, 7 to 9 sa ating palatuntunang Romeo and Ben. Ito po ang inyong lingkod, Prof. Ben Del Mundo. Maraming salamat sa inyong muling pagsubaybay. Samayin niyo ang pagpapala ng poong may kapal sa araw na ito. Have a good day, everyone. God bless us all.